Okay, so kung Samsung user ka, meron kang bagong Samsung phone, and nagwa-wonder ka kung paano ba natin mas mata-transfer na mas madali yung ating files from our old phone to our new phone, baka para sa itong video na to. By the way, kung naghanap ka ng shockproof case na protected yung mga sides and pati yung screen niya protected, pero kita pa rin yung design, check mo na lang dyan sa Yellow Basket. Dyan ko nabili. Back to the topic tayo. So, paano nga ba ang pagta-transfer na mas madali? Kumbaga, hindi na siya mano-mano. So, ang gagamitin natin dito is yung app na tinatawag na, itong app na to, yung Samsung Smart Switch. Kasi para siyang native app ng Samsung sa kanilang mga phones para mas madali mag-transfer kung magpapalit ka ng bagong phone. Ayan. So, ang gagawin lang natin is open natin yung Samsung Switch sa parehong phone na to. Now, since ito yung magiging sender, diba, dito manggagaling yung files natin, pick natin yung send from this phone. And then dito naman natin ita-transfer yung data. So, pick natin dito yung receive on this phone. Ayan. So, merong two ways, pwedeng wireless and pwede ring with cable. Ako ang ginagamit ko lagi is with cable kasi parang mas mabilis siya compared sa wireless. Ayan. So, pag ganyan, click natin yung with cable and then kailangan natin ng ganitong klase ng cable, yung Type-C to Type-C. So, yung dalawang end niya is Type-C pareho. Ayan, para ma-connect natin siya with both phones. Ngayon, kung wala naman kayong ganito, pwede naman yung wireless. And pag pinili nyo yung wireless, meron naman siya mga prompt dyan na i-guide niya kayo kung paano yung gagawin. Yan. So, since pinili ko yung with cable, and connect natin sila both, and then, ayan siya. So, pag connected na, sasabihin niya na i-connect ko with the other phone. Yan. So, pag connected na, mag-scan na siya ng mga data, tapos hintayin lang natin siya 100%. So, yung speed niya, depende kung gaano karaming files ba yung laman ng old phone natin. So, mas maraming files, medyo mas matagal din siya. Ngayon, kung konti lang yung files niya, mas mabilis din siya magsa-search ng data. Ayan. So, once 100% na siya, papapiliin ka niya ng kung ano yung mga gusto mo i-transfer. So, kung gusto mo lahat, click mo lang yung everything. Kung gusto mo specific, pwede ka makapamili yan sa ibang options. Sa akin, select ko yung everything kasi lahat naman gusto ko i-transfer. Yan, tapos magko-prompt siya ng transfer your accounts and then sundan mo lang yung mga prompt niya. Kung magpa-scan siya ng fingerprint, scan mo lang yung fingerprint mo. Or kung manghingi siya ng password. Yan, kasi parang security nila yan na yung nagta-transfer is yung talagang owner. Yan, nagta-transfer na yung mga account niya. So, wait lang natin. Ayan, so tapos mag-transfer yung mga accounts. Ngayon, ang tinatransfer naman niya is yung mga data, files, photos, and everything. So, medyo matagal to, no? Ayan, mga 26 minutes daw siya. So, once nag-100% yan, ibig sabihin, na-transfer na lahat ng data. And then, wait na lang natin siya na mag-sync dito sa kabilang phone. Ayan, so, wait muna natin. Ayan, lapit na mag-100%. Ayan, so 100% na siya. Ibig sabihin, pwede na nating i-disconnect yung cable kung gumamit kayo ng cable. And then, dito sa bago nating phone, i-organize na lang niya yung mga transferred na data. So, meaning magsisync pa siya, pero andyan na lahat ng data. Wait na lang natin matapos yung pagsisync niya. And then, once done na yung pagsisync, lahat ng files mo na from this phone, from this other phone, mapupunta na siya dito. Yan. So, kita nyo, meron siyang 21 minutes left para i-transfer yung data. And nakapin na rin niya yung mismong home screen. Yan. However, magsisync pa yan, mga 21 minutes. And then, after that, you're good to go na. Ayun lang, sana nakatulong tong video and follow me for more tech content.